Samantala po, alamin natin ngayon ang update sa mga pagpupulong na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa California para sa 2023 APEC Summit. Ihatid sa atin niya ni Alan Francisco live. Angelique, sinaksihan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos hinggil sa 123 Agreement. Itong 123 Agreement ay tungkol sa Peaceful Nuclear Power Cooperation na pinirmahan kanina ni Energy Secretary Rafael Lotilla at United States Secretary of State Antony Blinken. Nagbibigay ito ng legal na basihan para pahintulutan ang mga American companies na mag-export ng nuclear fuel reactors at iba pang nuclear materials sa Pilipinas. Nangyari yan, Angelique, sa sidelines ng APEC Summit dito sa San Francisco sa California. Sa unang sona ni Pangulong Marcos, binigyang diin niyang abot kaya, reliable at sustainable energy supply para sa bansa. I called then for the re-evaluation of the possibility of safely developing nuclear energy in the Philippines, recognizing the enormous potential of nuclear energy given the new highly advanced technologies and standards of safety, security, and all the different safeguards that are now in place. Umaasa si Pangulong Marcos na maipatupad ang kasunduang ito sa mga susunod na taon. Lalo't ang nuclear energy ay isang area na magasabing epektibo aniya ang alyansang Pilipinas at Estados Unidos para sa mga mamamayan, ekonomiya at kalikasan. Nanawagan naman si Pangulong Marcos para sa isang mas matatag na ekonomiya at pagtutulungan para sa pagsusulong ng green energy solutions na abot kaya ng lahat. Sinabi niya yan sa kanyang intervention sa APEC Leaders Informal Dialogue and Working Lunch. Si Pangulong Marcos ay kasama rin sa Second Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Leaders Meeting. Kasama rin ang kanyang mga fellow leaders. Naroon din si Pangulong Marcos sa nangyaring APEC family photo kasama ang mga kapwa niya pinuno sa Asia-Pasipiko. Angelique, balikan ko lamang yung tungkol sa nuclear energy. Ang sinasabi ng Pangulo ay nakikita niya na by 2032 ay magiging source na rin ng enerhiya ng Pilipinas ang nuclear energy. Live mula rito sa San Francisco, California, Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.